sa mga nanonood sa eastern part ng United States of America. Kumusta po? Kaya pala ang suot mo yun, Paris at saka New York. Talagang worldwide ang viewership, ano? Yes, so kasi minomonitor natin yung ating mga kababayan na nakatutok din sa mga pangyayari dito sa Pilipinas at nais nilang malaman 11 million Filipinos ang nakakalat sa buong mundo, Admar at MJ. Sir, ito bang mga kababayan natin at mga kapitbahay mo dyan sa Davao Region nakagit over na doon sa guesting ni PRD sa Senado at may sinabi ngayong gabi si Senator Risa Hontiveros pero mamaya ko na nisisingit. Hanggang ngayon pinag-uusapan na ibaw ka man kay Quanggot, Bisaya. Ang ano rito, ang pinaka anong tawag nito, isang comment alingog-ngog ay ni si Risa. Sabi sir, no? At saka yung yung salamat kaayo, Mr. Chair. Ang tingin ng mga... Alam mo, sa Tagalog, panunuya yun Akala na, nagpapakyut siya. Akala niya, cute siya. Nakakatakute yung ginagawa niya actually. Pero sinabi niya ngayon sa mga balita na once daw, pag dumalo sa next hearing, si dating Pangulong Digong ay ipapasight in contempt niya raw kapag magmumura. Sa tingin niyo po ba, anong magiging resulta niyan pag magkaroon ng ganoong hakbang at kung itutuloy? She cannot do that. You can ask, she can recommend, but I doubt whether the distinguished gentleman of the upper chamber of Congress will accede to her request. Oo nga. At, kasi alam mo naman natin, number one, yung pagmumura, may desisyon na Supreme Court. Hindi illegal yan, no? Pangalawa, kada lalabas lang ng desisyon ng Korte Suprema na anong tawag nito, yung mga mambabatas hindi pwedeng abusuhin yung kanilang contempt power. Oo, considering na sa Sir Jay, sa mga kababayan, sabi nga ng isang nabasa ko na comment dito, na buhay daw muli yung dugong DDS nang makita nila sa platform sa Senado ay si dating Pangulong Digong. Alam mo, isa lang ang ibig sabihin yan na ang tao naniniwala sa katotohanan at dahil katotohanan yung sinasabi, talagang mabubuhayan ka ng dugo because ngayon merong boses na nagsasalita para sa taong bayan and no less than the former president of the Republic of the Philippines, no? Kaya nga yung sa lahat ng opening statement, talagang sumaludo tayo ng gusto doon sa mga binitawang salita ni Senator Robin Hood Carino Padilla, no? Nung siya magbigay ng kanyang panimulang ulat, no? Panimulang pananalita dahil walang script, wala lahat, talagang galing sa puso, no? Galing sa practically he spoke the language of the masa, no? Yung gustong parating ng simpleng Pilipino. Dahil saan ka masurok pumunta, isa naman ang sinasabi, walang masamang tinapay doon sa war on drugs. Ang masamang tinapay lang yung mga protector. Hindi natin alam, no? Although alam ko, ninang si Senator Risa ng isang drug lord, no? Sa Valenzuela, nung mahuli yung mga canister doon, no? Yung Chinese, no? Ninang siya sa kasal. Pero hindi natin sinasabing protector siya, no? Sa larangan ba ng pagbabalita, Sir Jay, sa inyo pong karanasan na malalim na karanasan, nakakita na ho ba kayo ng presidente na pinatawag sa Senado at inimbestigahan yung mga dati niyang programa? Wala, no? Actually, supposed to be, pwede namang maraming beses tumatanggi yung halos lahat ng mga inimbita. Pero siya, wala kasi siguro siyang naisitago o tinatago, kaya ginarapat niya magsalita. At saka ang dami na kasing pagkakataon na puro mali-mali yung mga impormasyong lumalabas. And it's about time siya na ang magsalita. At saka tama siya Presidente siya noon, yung mga patakaran na ginawa niya ay sa tingin niya ay angkop doon sa kanyang pagiging Pangulo because pagdating sa ganung bagay, walang makaka-question. Siya ang presidente noon Kumbaga parang simple lang, sa Bisaya pa, pag presidente siya mo.
Magpresidente muna kayo bago nyo questionin. Kasi pag presidente ka, you have to do something. And he did it. And I'm sure 87%, if not 90% of the Filipinos, ang natuwa doon sa resulta ng kanyang ginawa. Dahil natahimik tayo na kami na lang, halimbawa sa Quezon City, dati-dati sinusundo pa namin yung mga anak namin babae paggabi dahil natatakot ka ma-rape o masaksak, no? Pero for 6 years, talagang kahit umuwi ng madaling araw, wala kang pagkabahala, wala kang inaalala. Yun lang. Dito na lang Pag uwi ko rito sa Davao, sa napakatahimik na barangay na pinanggalingan ko, pag uwi ko, bagong 2016, noong 2010, 11 yung poser dito sa napakaliit na barangay. Ganun nakalala ang droga noon And ako natutuwa hanggang ngayon. Wala nang naglakas loob, no? Kasi ang tao rin namulat na yun ang epekto noon. Ano man ang sabihin ng mga nasa oposisyon o yung mga kaibigan ng mga nasa sindikato ng droga, malayo sa katotohanan yun. Yung huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Kwentuhan lang tayo ng tapatan. Malinaw pa sa sikat ng araw. Considering na may mga bit-bit rin ng mga kandidato ang slate ni dating Pangulong Duterte, may epekto ba yon, Sir Jay, sa ratings ng mga allied candidates ng dating Pangulo? Kung paniniwalaan mong Okta research, walang epekto yan. No? Kasi nagpalabas yung Okta di ba? 66%, 67% yung presidente, yung speaker 61, si Sara Dumaustos. Ang problema lang, walang gustong maniwala doon. At paano maniniwala? Number one, bumitaw ang UP. Dati-dati, ang taas ng respeto natin dyan sa Okta. UP Okta nung araw Yung talagang very credible. Pero nung binili nung isang Crocs, yung Okta, nawala na siya ng nawala ng independence, nawala ng credibility. So yun ang problema nila actually. Meron pa silang isang survey group na ginagamit. Ang problema kasi kahit anong gawin mong sugar coating o bagbabalot, lalabas at lalabas yung totoo So, ngayon kung naniniwala sila, kaya nga doon sa isang post ko, sinabi ko, please naman, paniwalaan nyo na sila. Kawawa naman, walang naniniwala pero the reality is, if you are on the ground, ang laking impact nung paglabas ng dating Pangulo, bagamat alam natin, may edad na siya, nakakalimutan na niya paminsan-minsan yung totoong edad niya dahil pala biro yan kasi sabi niya, ginawa pang issue yun bakit daw 73 yung sinabi niya 79 na siya. Alam mo, yan ang sinasabi natin sa 6 years na yung media na kumover sa kanya. They have never learned to appreciate or to understand the Visayan humor and hyperbole. Diba? Ganang mga pasumbingay ba? Huwag ka ng istorya, bitang but-but. Kung sa Bisaya pa, kanang bugal-bugal bitang istorya, tigyo na masabtan sa mga taga-Manila o sa ubang tao. Ang makasabot na Bisaya rapod. Yan yung hindi maintindihan ni Risa Ontiveros na tinutroll lang siya ni dating Pangulong Duterte. Correct. At saka si Risa naman, kahit naintindihan yan, dahil medyo sorry na lang I don't know kung anong IQ meron si Senator Ontiveros dahil alam mo, pag senador ka tapos meron kang allowance sa 3 million buwan-buwan for legislative research, bubot kalahati ka na talaga pag hindi mo naintindihan yan. Diba? Kung meron ka 3 million a month for research and you still don't understand the psyche of the former president, then you are stupendously idiot, diba? Opo, Sir Jay, magandang gabi. Dito po sa naging mga pahayag na sa Senado, needed pa ba na lumitaw siya doon sa Kamara at may tuturing mo ba na case closed na itong mga ipinupukol sa kanya kasi ipinupukol palagi Alam mo, hindi hihinto yung mga yan kasi iba naman ang objective nila.
their objective is never for legislative purposes. Kasi tingnan mo, yung quadruple committee o kung quadcom, ang dami nang tawag dyan, may wadcom to wadcom, no? Pero ang totoo niyan, quadruple committee, 4 na committee yan, nagsama-sama. Tinitingnan ko, from all the literatures available, wala silang in aid of legislation. And you cannot conduct a business na public hearing tapos sasabihin mo in aid of legislation ay wala ka naman proposed bill na tinitingnan. Oh, di ba? Kaya saksak sinago lang sila o sa Bisaya pa ba? At saka beside, no? Kung talagang may konting kahiyang pang natitira after all the troubles, itong skandalo na nangyari the last 2 days, no? Diyan sa mababang kapulungan, they should already disband. Kung gusto pa nilang may matira pang konting respeto ang taong bayan, no, ang Pilipino sa House of Representatives, because ako sa tingin ko, if they continue to do that, this will be the worst and the most anong tawag to, nakakahiyang kongreso. Alam mo, ako 5 years old pa lang sinasama na ako ng tatay ko doon sa old yung ano ngayon yung executive house diyan sa may Manila, yung dating kongreso. Talagang pag nakinig ka sa mga congressman noon at mga senador, talagang kapita-pitagan, respeto. Sa ngayon wala. Pasensya na po, pero ako bilang magiging tapat ako, wala pong respetong natitira ngayon sa akin, sa mga mambabatas. Ang dami kong kaibigan dyan, no? Marami pa ako inaanak sa kasal, pero sayang sinasayang ng pagkakataon. Ngayon, kung gusto na makabawi, tapusin na nila yan dahil wala naman talaga silang nabisto na lahat yung kalokohan nila. Lahat na lang, no? Saan ka na makakakita? Anong in aid of legislative? Halimbawa na lang, para hindi na sabihin, parang paano mo sasabihin may katuturan yung Saan ka nakakita? Isang chairman ng committee tatanungin, boyfriend mo ba si Wesley? Para bang, bakit? Meron ka bang panukalang batas para sabihin na pinagbabawal ang pagkakaroon ng boyfriend ng pangalan ng Wesley? Wala naman di ba? Ang dami dyan Ngayon, kung gusto nila talaga maging tapat, palitan nila, ang imbestigahan nila lahat ng flood control project na ngayon, pati litrato lumalabas, walang puro tambak lang, walang semento, walang kabilya. Yun, kung talagang totohanan sila. Pero saan ka nakakita? Magtatanong lang pag ang sagot hindi ayon doon sa gusto nila, ipapakontempt nila. Anong klaseng kagaguhan yun, di ba? Opo. Kayo rin po ba ay nagtataka bakit doon sa mga sinasabing mga involved sa illegal na droga na naging casualty sa war on drugs yung nabibigyan ng pansin, bakit walang effort din sila para mabalanse doon naman sa epekto ng illegal na droga na for sure, hindi lang daan-libo, hindi lang daan-libo, milyon-milyon na mga buhay, mga kabataan at pamilya ang sinira nito. At kaakibat pa nito yung mga krimen na involve ang drugs, karumal-dumal na klase ng krimen. Bakit wala din silang effort na mapakinggan din natin yung kanilang mga sentimiento? Kasi wala naman talaga silang intensyon Kaya kita mo, ang una nilang pinapunta, yung mga drug lord, yung mga mamamatay tao, mga kriminal, no? Notorious criminal. Yun ang pinaharap nila. Nakabilanggo, pinaharap. Unang-una, kung tutusin mo, wala na talagang walang katuturan yan. Pangalawa, drug lord. Pinatunayan na yan ng mga authorities, Kerwin. Tapos si Mabilog nagtago. Sasabihin niya, kaya lumabas dahil natakot. Ay, bakit ka magtatago kung wala kang kasalanan? Diba? Pangalawa, kung may kaso siya, anong nangyari sa kaso? Nasaan yung driver nung doon sa Alitagtag? Ang dami Walang kaya ako, iniisip ko talaga, itong mga tao ito walang intensyon na malaman na i-swallow, kundi they just gusto lang siraan si Mr. Duterte, siraan si Vice President. Yun na lang sa CIF yung Confidential Intelligence Fund. Sinabi na ng COA, walang problema. Certified na yan ng COA.
Ano pa itatanong mo? Pangalawa, kung meron silang dapat sinumon dyan, sinabina, para magpaliwanag doon sa 125 million, it should be President Marcos. Si Bongbong, kasi sa kanya yun eh. May ano na nga eh, may violation na nga doon sa Constitution yan eh, at saka decision na yun ng Supreme Court. You cannot, mali yung paglilipat ng pondo, di ba? Pag tinignan mo yung desisyon ng DAP, no, DAP, tsaka yung sa PDAP, walang pinagkalayo yan. No, hindi mo pwedeng i-juggle yung pondo. Pondo yan ni Marcos. So, dapat si Marcos ang magpaliwanag dyan sa Kongreso. Bakit niya binigay yung 125? Oh, di ba? Kasi pinainan si Inday si Vice President eh. Ang problema nila, yung pinainan nila, matalino eh. Di ginawa niya tanan. Sige, gusto niyo 11 days, ipapa-obligate ko yan para magamit lahat yung pondong yan. Certified lahat. Ano sabi ng COA? Wala pong mali. Ngayon pinipilit nila, may mali. Bakit? Mas marunong ba kayo sa COA? Mag-resign kayo dyan, mag-apply kayo sa COA, baka matanggap kayo. Ganun lang yun. Opo, parang kagaya din doon sa pag-question ni Senador Jinggoy Estrada doon sa pag-iimbestiga ng noon ay naging CHR, tapos naging kalihim pa ng Department of Justice sa mahabang panahon na meron siyang kapangyarihan, meron siyang mga pamamaraan para makapagsagawa ng malalimang investigasyon, ngunit mismo sila wala silang nakuha na matibay na ebidensya na makapagtutukoy talaga kung itong si dating Pangulong Duterte may illegal na ginawa. Pero ang nakakabahala nito, dahil sa kabila noon na meron silang kapangyarihan, ginigiit pa rin nila na merong kasalanan ang dating Pangulo. Okay ba yan? Ano ba yung magiging impression niya sa taong bayan na kung ano yung iniisip mo, yun na talaga yung kumbaga, laging iginigit na dapat dumaan sa due process, pero doon pa lang sa mga pahayag mo na hanggang ngayon talagang ikay naniniwala na may kasalanan, pero hindi mo napatunayan sa mga nakalipas, lalo na nung panahon na meron kang kapangyarihan para imbestigahan itong mga sinasabi mong kasalanan. Correct. Yun nga eh. Hindi lang 6 na taon, no? Many years na. Mayor pa lang si Mr. Duterte. Ganyan na sila. Puro propaganda eh. It is more of a vilification campaign rather than unearthing the truth, no? Kung baga sa English. Kasi, simple lang yan. If you have the goods, you file the case. Unfortunately, wala silang naipapile na case ever since against Mr. Duterte, no? Kasi nga, wala naman talagang kaso. Puro paninirang-puri lang. Ang maswerte lang sila because the president is a practical politician. Alam niya na ano lang ito, pa-edges lang ito, char-char lang, kumbaga sa usapang bakla, no? Hindi na niya pinapansin, no? Kaya dinadaan niya lahat sa puro kalokohan puro pabiro. Like sabi niya, death squad, yan sila, puro mga death squad yan. Puro bugal-bugal na lang ba? Kisa mamagalimutuugura na aning mga tawhana. You know, when you become the CHR chief and then the DOJ chief, at puro ka daldal, wala ka naman pinal na kaso, wala kang binesa. You're not even, mas magaling pa yung paralegal sa'yo. Yung paralegal nakakapag-file pa ng kaso sa NLRC, no? Pero pagka you pride yourself to be a legal expert dahil naging DOJ secretary ka, pagkatapos hindi mo naman masampahan kahit na anong tawag nito. In fact, yung mga iba nag-file ng kaso, ano bang ginawa nila? Dumiretso sa Supreme Court, di ba? Ano sabi ng Supreme Court just today, no? Anong desisyon ng Supreme Court? With finality. Yung lahat ng petition against human rights against Mr. Duterte are deemed dismissed with finality. Ibig sabihin, walang violation ng human rights, walang EJK, wala na. Korte Suprema na yung nagsabi. Tapos ang ano pa nito? Final na. Huwag na kayong humirit, sabi ng Supreme Court. Dahil bistado ng bulletin nyo, puro kayo daldal.
Mhm. And ang nakakabahala dito, ang linyahan nila hanggang ngayon, ganoon pa rin na pinamumukha nila na may kasalanang nagawa. Kumbaga ano ang impression na maihahatid nito na okay na lang pala na hindi magsampa ng kaso, okay na lang pala na hindi kakasuhan, ihabla, dahil pwede mo namang sabihin at igiit na meron niyang kasalanang ginawa, basta ako naniniwala na may kasalanang ginawa. Same sila ng linyahan, itong mga makakaliwang grupo na ito na sinasabi mga human rights advocate at pati ditong si Senador Risa Hontiveros, the way siya mag-handle ng kanyang hearing na dapat ay patas, no? Kung makapagsalita siya sa dating Pangulo, ganun din, naniniwala siya may kasalanan. Dito sa pagdinig din kay Pastor Apollo Sikibuloy, ganun din, hindi pa nga napapatunayan. Yung iba pa nga, hindi pa nga nakasampa ng kaso, kaya nga sabi ni Pastor, magsampa na lang ng kaso, pero ganun pa rin. Same sila ng linyahan. Ito, delikado ito pag ganito ang umiiral, Sir Jay. Mabuti na lang matalinong Pilipino. Kaya halos wala nang naniniwala sa kanila eh. Alam mo, naniniwala na lang kay Risa. Yun na lang, yun mga dalawang babae na sa likod niya na sumusubo sa kanya ng mga questions. Dahil wala naman talagang alam si Risa eh. Di ba? Oo. At saka maganda yung bagong desisyon ng Supreme Court. Kahit tawagin mong bobo, tanga si Risa ngayon, hindi kanya pwedeng kasuhan because the decision of the Supreme Court is you cannot accuse somebody slander kung kinu-question niya yung performance mo bilang opisyal ng gobyerno, halal man o appointed. Now, going back doon sa sinabi, si Risa, she's simply parroting the line of Jose Maria Sison eh. Yung linyada ng Communist Terrorist Group, CPP-NPA, walang pinagkalayo sa pangungusap ni Risa Hontiveros. I'm not saying na komunista, terorista si Risa. Pero yung linyahan ng mga komunista, terorista, pareho ng linyahan ni Risa Hontiveros. Ngayon, walang question yun kay anong tawag nito? Kay Aling Laila, no? Laila de Lima. Kasi yung linya naman ni Laila de Lima, yun ang linyahan ng mga dilaw at saka mga pink. And linya niya because of her personal ambition, political ambitions. Gusto niya makabalik sa Senado. Ngayon, nasa Pilipino yan kung ibabalik siya, no? Pero yan ang totoo. Walang ibang intensyon yan. She wants to be elected again as senators, no? Ngayon, tayong mga Pilipino, nasa atin yan. Kung maniniwala tayo, malalaman natin yan sa resulta ng eleksyon. Kapag inihalal si Laila de Lima ng taong bayan, no? Walang dapat sisihin ng taong bayan kundi sarili nila. Ngayon, hindi naman kandidato si Risa, pero si Risa nagpe-prepare sa 2028. Bukod doon, iba yung gusto pa rin mangyari lang, halos kinakampanya niya yung linyada ng Makabayan Group at saka ng grupo nila Chel Diokno, no? Mabuti na lang. Ako no pun intended kay Chel Diokno, no? Kaibigan ko yan. Pero yung paliwanag ni Attorney Archie Gamboa, former PNP chief, parang ug sa Bisaya pa murag gikumot ang pagkaabogado, ang pagka-dean sa College of Law ni Chel Diokno. Parang sinabi niya, 16 na beses inuulit yan sa provision ng mga binabanggit mong mga batas. Hindi mo pa rin naintindihan anong klase meron ka. Kung so Batanggay niyo pa, ay kung hindi mo naintindihan yan ay para kang ulaga. Di ba? Ngayon, kaya nga ako, isa lang, nung marap si Pastor Apollo Kibuloy dyan sa Senado, dyan sa committee mismo ni Risa Hontiveros, simple lang, parang binuhusan ng tubig na may yelo, no? Para sabi niya kasi, sige, yan ang hinaharap mo, mga witness mo, no? Kasi ayaw kong mabanggit na witness kasi hindi naman talaga sila witness. Hindi mo siya pwedeng sabing resource person. Hindi mo siya pwedeng sabing accuser because they're simply witness, no? Yung it witness, no? Binabasa yung laway ni Risa Hontiveros para pagmukhain siyang magaling, no? Simple lang, anong sabi ni Pastor Kibuloy? Kung sakali po at
meron kayong ebidensya at naging biktima kayo, magsampa kayo ng kaso, harapin ko lahat yan. Bakit ilang pong taon na walang nagsasampa? No? Kasi wala eh. Anong lumalabas ngayon? Pati yung pati yung dinala nila General Torre at saka ni Colonel, anong pangalan nung Colonel na City Police Chief ng Davao City? Yung babaeng nakatakip pa yung ng itim. Kasi dapat walang ganun eh. Pag humarap ka sa public hearing, sa Senado, walang ganun. Kaya nga pinapatanggal yung iba, but not with Risa. Kasi hindi nila mailabas ng totoo. Kaya simple lang. Kaya ako, ngayon, lumalabas. Sasabihin mo, paharapin uli. Kaya nga sinabi nga ni Presidente, ni Mayor Digong, sabi niya, tapusin natin kahit magdamag. Dahil unang-una, hindi naman. Alam mo, yung isang pagkakamali ng Senado, dapat pag nag-imbita sila ng resource person, ginagastusan nila yan because they have funds, no? Kaya nga meron silang 3 million each, no? Para sa legislative research, and that's part of legislative research in aid of legislation. Kinakailangan silang gumastos ng pamasahe, hotel, pagkain, lahat. Sasakyan, hotel transfer. Kaya tama si Presidente. Kaya sabihin mo, kailangan pa bang imbitahan? I don't think so. In the first place, gusto ko lang samantalhin din ang pagkakataon, no? Pasadong-pasado yung pag-conduct ni Coco. I was not expecting him to be fair, but he was very fair and very objective in the conduct of the hearing of the Senate Committee on Public Accountability, otherwise known as Senate Blue Ribbon Committee. Kaya maayos, no? At saka kikita mo nga, si Senator Jinggoy Estrada mismo, he did well also when he kept on asking Miss De Lima, no? Senator, si DOJ Secretary ka, wala kang naipile? Ilang pun taong ka? Alam mo, yung ganun kasimple, no? Hindi na ito panahon ng puro tayo dada, no? Pag meron tayong, pareho yan, kasi gagaya-gaya kayo dyan kina Dan Fernandez, kina Benny Abante, anong nangyari? Nagkaetot-etot ang buhay nila. Lumabas yung katotohanan. Kasi yung kapitbahay ko yun si Colonel, anong pangalan yun? Grijaldo, si Hector. Kahit na mahirap silang pamilya, dito, kilalang-kilala yung pamilya yan. Very honest, very humble. Hindi mo pwedeng subornohan yan. Kahit na bayaran mo pa siguro ng milyones yan, hindi magbabago ng yan. Pag-uugali dahil mulat sa poll, ganyan na siya. Can you imagine, for him to be very decisive and be very brave in telling the truth, despite the fact may 4 na taon pa yan, PNP graduate yan, kung saan ako nag-lecture din nung araw dyan. Sakripisyo because pwede pa siya maging general pero alam niya the price he had to pay for telling the truth, no? Hindi niya inalintana yun, kaya talagang saludo tayo dyan kay Mang Hector, kay Colonel Grijaldo. Sir, yes, ano tingin po ninyo yung president na iniwan po ng paglitaw ni dating Pangulong Digong doon sa mga kasama niya dati sa pamahalaan? Bad president po ba ito? At pwede ba itong sapitin ng mga susunod na presidente ng Pilipinas na pwedeng gisahin sa Senado? In fairness naman sa mga mambabagal, no? Pwera lang kay Risa. Everybody was objective, no? Mr. Villanueva, Mr. Ejercito, Mr. Estrada, lahat naman sila, they were very decent, no? At alam mo, ang isang president na maganda riyan, kung sabi mo president, pag wala kang tinatago, hindi ka takot tumarap. No? Kasi si Ramos noon, sumalangit daw ang kaluluwa, kaya takot tumarap dyan sa Senado noon dahil ang dami niya paliliwanag dun sa Expo Pilipino, di ba? Si Gloria rin noon, medyo tagilid din dahil ang dami ring issue sa kanya noon. So, nasa sa actually, lalo na si Pinoy, no? Kaya pag ikaw, wala kang tinatago, wala kang ginawang kabalbalan, at ang ginawa mo lang ay maglingkod sa bayan, hindi ka takot tumarap dyan kahit sino pa. Ngayon,
Kasi matino. Ngayon, ibang usapan yung sa House of Representatives. Ako, kahit na ordinary taxpayer ako, pag sinabing iimbitahin si President, ako mismo sasabihin ko, Mr. President, huwag ka pumunta riyan. Puro hype yung mga yan, mga gago. Kita mo, ang makulit ka magtanong, si Paduano, dating hepe ng NPA Sparrow. Anong katinuan ma-expect mo riyan? Di ba? Si Benny Abante. Obispong ng Turingan, pero nakikita mo naman, walang puro karangyaan ang ano. Kapareho niyan. Didiktahan nilang tao para magsinungaling. Wala na, walang ano eh. They have lost any credibility, any, anong tawag nito, moral ascendancy. Nawala lahat yan. I'm sorry, ha? Maraming matitino pang congressman natitira, the likes of Marcoleta. No, pero karamihan na yung mga nasa Quadcom, Fernandez, Abante, Barbers, even ako, for that matter. Wala eh. Kaya, wala. Kita mo naman, ano bang nangyari? Inimbestigan nila si Alice Go, asan na ngayon si Alice Go? Inimbita nila yung tungkol sa drugs, hindi nila pinapatawag yung mga ano. Isipin mo, what will you get from Kerwin Espinosa? What will you get from all those prisoners? Wala kang makukuha doon. If you want question on drugs, dapat iniimbita mo dyan, Dangerous Drugs Board, yung mga ganun, BACC, yung Violence Against Crime, sila makakapagsabi talaga anong epekto ng drugs dun sa community. Yung Citizens Crime Watch, no? Yan ang mga dapat iniimbita nila as resource person. Hindi yung mga mismong drug lord, drug trader. Wala. Anong katuturan? Sabi ko nga eh, anong in-aid of legislation? Tatanungin mo si Miss Ong kung totoo bang boyfriend niya si Wesley. Anak ng Tim Napaka ko. Pambiraan man to sa Ace Barbers. Anong klaseng kawalang yan naman yun? No? Anong in-aid of legislation nun? Tatanungin mo si Alice ko. Buti nga walang nagtanong. Ikaw ba yung talaga nagtitiktok na sexy ka sumayaw? Wala na eh. Walang katuturan na eh. Kaya nga sabi nga ni Vice President Inday, pinapagswerin niyo ako. Alam niyo ba yung rules ninyo? Yung mismong rules ng US House, you don't even know it. You don't swear in. Hindi mo pinapanumpa yung resource person because dapat nga binabayaran mo ng honorarium yung mga resource person dahil you call the expertise and the brilliance of your resource person. Kaya kaso, bubot kalahati rin yung si Chua. Yung Joel Chua ng Manila, ang congressman. Kaya, what do you expect from those Quadcom? Tuwad, no? Uwad. Kaya ako nga, ang panawagan ko sa kanila mahiya naman kayo sarili nyo, i-disband nyo na yan. Hintuan nyo na yung kabulastugan ninyo, yung kalukuhan ninyo. You're no longer stupid, you're idiots already eh. Sir Jay. Sorry biya po. Opo. Sir, maraming nagsasabi, lalo na yung mga supporters ng kasalukuyang administrasyon, na unfair naman daw na pagkumparahin si BBM at si PRRD, ngayong nangangalahati pa lang sa termino ang kasalukuyang administrasyon. Stop comparing daw and give the benefit of the doubt. Nandyan pa ba tayo sa phase na yan? There is no basis to compare, basis of comparison. Kaya ako hindi ko kinukumpare. Kasi wala naman talaga eh. Iko-compare mo, halimbawa, iko-compare mo ang presyo ng bigas. Nawala yung 20. Hanggang ngayon, malabo na yun. Lahat ng hindi yung ka pwedeng mag-compare. Zero casualty pagka may calamity. Ilan na ang sa Christine pa lang nasa over 100 na. Pinapahinto nila yung pagbibilang. Parang walang pinagkala yung kay Noynoy Aquino noon yung sa Yolanda. Pagdating ng 10,000, ayaw na ipabilang yung mga missing at saka yung namamatay. Kaya wag natin i-compare talaga dahil no basis, no? Masisira ka pag kinumpare mo. Sir Jay, dako tayo sa ibang paksa. Meron pong mga series of proposals
si Pastor Apollo C. Kibuloy, para po matulungan ang gobyerno sa laban po kontra korupsyon. Isa po sa mga isisulong niya, yung pagbuo po ng Anti-Corruption Commission Act or yung Truth Commission. Yung overview niya ay magpanukala ng isa pong independent body na nakadedicate sa pag-iimbestiga sa lahat ng issue ng korupsyon sa lahat po ng mga ahensya ng gobyerno. At ang ano nito, walang political interference at may sariling prosecutorial powers para imbestigahan lahat sa legislatura, sa tatlong sangay ng pamahalaan. Anong tingin mo dyan, Sir Jay? Alam mo, nung unang marinig ko yan sa mga tagapagsalita ni Pastor, no, sa lalo na kina Attorney Torion at di ba pa, no, sabi ko, ganda nito Pero, ako, masusugan ko lang yon, no? Gawin nila, instead of a truth commission, gawin nila constitutional body siya. Parang COA, parang ombudsman. Para hindi talaga pwedeng makialam ang executive, ang legislative, at ang even judiciary. Yung talagang independent talaga siya na may sariling budget, fiction, hindi pwedeng pakialaman, hindi pwedeng takutin ni Martin Romualdez na isisiro ang budget. Hindi dapat talagang fix 'yan. Pag yan nagawa, at isa pa sa nagustuhan ko na narinig ko ewan ko, correct me if I'm wrong kasi kayo ang madalas salamuhan ng mga abogado ni Pastor, no? Yung kanyang panukala na i-abrogate na yung Joint Resolution number 6 o number 10 ba yun? Na yung liquidation ng mga mambabatas by liquidation by certification, aalisin na yun, no? Ang ganda ng panukalang yun. Doon talagang sumasaludo ako daw sa legislative agenda ni Pastor Apollo Kibuloy. Doon sa dalawang yan, yung making the Truth Commission as a constitutional body, or independent body, kung hindi man constitutional body, but almost a constitutional body by being an independent body. Pangalawa, yung pagtanggal na, no? Alisin na sa mga batas, internally or externally, yung Joint Resolution number 10 na iniakda ni Mr. Pampilo Lacson na gusto pa yatang bumalik, no, diyan sa Senado, na alisin na yun. Talagang asama. Yan ang yung pinaka-demonic, pinaka-evil na resolution na pinasa ng Kongreso, self-serving, no? Kaya dapat yan ang unang-unang ipasa kung talagang didika yung 20th Congress will really be true to the people of the Republic of the Philippines. Kasi nga, Sir Jay, napakaigpit raw ng ating mga panuntunan hinggil po sa purchasing. Kung kahit mga maliliit na bagay, mga office supplies, dadaan pa rin daw sa bidding, mahirap naman daw sundin. At meron daw yung sinasabi na 500,000 na threshold na inaalaw sa liquidation by certification. Hindi na kailangan ng resibo. Pero ang tanong dyan, nasusunod ba kaya ng karamihan o ng mayorya yung hanggang 500,000 lang sa kanilang MOE ang pwedeng gamitan ng certification at hindi ng resibo sa liquidation? Unang violator dyan yung Senado ngayon kasi yung allowance sila 3 million by liquidation lahat yun di sobra na yun sa 500,000. Di ba? Kaya nga alam mo, kahit magandang lalaki si Ping Lacson, dyan ako hindi bumilib sa kanya nung in-sponsor niya yung Joint Resolution number 10 na yan Pangalawa, ang isa pang maganda, ewan ko kung magagawa ni Pastor pero ito magandang hamon ko rin sa kanya dahil halos tsak naman yung panalo niya I have no doubt in mind na lulusot. Kaya nga yung kung may bayag man si Risa Ontiveros, hanggang dito na yung bayag niya dahil alam niyang talagang whether she like it or not, magiging senador si Pastor Apollo Kibuloy. Yung wala pang gumawa nito because self-serving nga dahil yung mga congressman at saka senador maapektuhan dito yung line item budgeting, no? Kasi ngayon ang pinapractice natin dito sa Pilipinas, lump sum budgeting. O kaya nga
Nakita mo yung mga singit sa akap na bigla na lang, uy, meron pala, may budget pala yun. May mga siningit dyan sa budget ng COMELEC, budget ng DSWD na ang may karapatan lang gumastos yung Speaker of the House, tsaka yung Committee on Appropriations, tsaka yung Accounts Committee.